ulo. Di ba? Ikinulong nyo, kung gusto nyo, ikinulong nyo sa mga kampo nyo. Di ba? Masaya pa yan si Tatay Digong, kasama niya, mga sundalo, mga ano niya yan, mga repapits niya yan eh. Kaso pagka ikinulong yan sa kampo ng mga sundalo, baka mapraning yung mga nasa Malacanang. Yun na nga, sa mga susunod na panahon, magpakita ho kayo ng loyalty, sa sambayan ng Pilipino. Hindi ho sa kung kani-kaninong politika. Nagpunta ho tayo doon sa FB page ng Armed Forces of the Philippines. Bigla ho tayo nandiri. Anak ng tokwa. Yung kanilang, ang tawag doon, yung cover photo nila, yung West Philippine Sea. Anak ng tokwa. Yung internal issue ho natin sa ating bansa pagdating sa illegal na droga, insurgency, korupsyon, napakatindi ho. Bakit ho natin pinagtutuunan? Bakit ho natin ibinubuhos lahat ng enerhiya ng ating kapulisan o kasundaluhan dyan sa mga issue na yan na napakalayo naman sa bituka ng sambayan ng Pilipino. Rekta ho muna tayo dito kay General Diwata. Ay, naku po, ito ho muna pala. Itong kay Arnie Tevez. Pahiya na naman ho si Bonjing. Anak ng toko. Extradition request ng Pilipinas para kay Arnie Tevez ibinasura ng Timor-Leste. O diba third world country, kumbaga sobrang hirap po. Hindi naman natin sinasabing sobrang yaman natin, no? Kumbaga medyo maganda, alos magkapares na lang siguro tayo ngayon Timor-Leste, no? Buti pa sila kahit na hindi ho sila mayaman na bansa, meron ho silang paninindigan. Ika nga kahit na yung nasa sakdal, dayuhan, binibigyan pa rin nila ng due process dahil nasa teritoryo ho nila nahuli itong si Arnie Tevez. Bakit siya nahuli? Dahil merong red notice. Ngayon ho, mapahanggang sa ngayon, nandyan pa rin ho, dyan sa Timor-Leste, itong si Arnie Tevez. Yan ang problema kay Boying, inuuna yabang. Parang kailan lang sinabi niya, malapit ng maiuwi dito si Arnie Tevez. O ano kayo ngayon? Ibig sabihin, isang sampal sa pagmumuka ng Republic of ICC, ang ginawa na yan ng Timor-Leste. Parang sinabi sa atin, kaya nyong gawin to kung gugustuhin nyo. Ito hindi namin kanasyon, pero bibigyan namin siya ng due process. Kasi yun ang kailangan, kasi yun ang nararapat. Yun ang mensaheng nakikita natin dito eh. Parang sabi ng Timor-Leste, hindi nyo kailangan maging mayaman para magkaroon ng prinsipyo at paninindigan. Parang gano'n ho, di ba? Ganun ho yung naririnig natin na mensahe, yung leksyon na itinuturo ng Timor-Leste sa mga Pilipino. Hindi nyo kailangan maging first world country para magkaroon ng dalawang yagba. Di ba? Itong bansa natin, di ho natin malaman kung ano na nangyari. Ito, bumanat na ho itong si, ramdam na itong si Nicolas Torre. Ito ho, Si IDG Chief Nicolas Torre plans if BP Sara succeed 2028 press election. Kalma! Baka magka-anxiety ka dyan. Huwag mo masyadong isipin yung pagiging pangulo ni BP Sara. At alam ko naman hindi mo siya iboboto. Okay? Huwag mong isipin yan. Focus ka muna sa panggigipit mo sa sambayan ng Pilipino. Focus ka muna sa mga inuutos ng iyong amo. Dahil kahit utusan ka lang dyan, huwag kang mag-alala. Yan ang nga sinasabi namin. Ibi-baby ka namin. Ibi-baby powder ka namin. Huwag kang mag-alala. Madali lang. If it's too alarming, then I will apply for resignation and leave the country together. I will bring my family with me. Anak ng to ka. Bakit? Madami ka na bang ibon? Pambihira talaga tong si Diwata, oo. Hoy, Torrete! Pambihira ka talaga, oo. Yan ang nga ba sinasabi natin? Yan ang problema natin dito. Ngayon pa lang, gumagawa ka na ng plan B, plan C, plan... Dagdagan mo yung mga plano mo na yan. Ang tanong, eto ang tanong dyan. Kung pagkapanalo ni BP Sara, hindi kayo nakaalis ng bansa. Paano yun? Dinamay mo pa yung pamilya mo sa mga kabangagang pinaggagawa mo sa posisyon mo dyan sa PNP. Ito, wala ako sinasabi, walang pagbabanta o kung ano pa man. Gusto natin mamuhay ng mapayapa at masagana yan si Nicolas Torre. Linawin natin kasi hindi lang... Tayo naman, wala naman ho tayong masamang tinapay dyan sa mama na yan eh. Pero yung iba natin mga kababayan, di pang usapan naman. Si PH update, wala naman ang problema dyan.
kay Nicolas Torre, bahala siya. Di ba kung gusto niyang umalis, kung makakalis siya, ito umalis siya, ano problema? Wala ko tayong issue dyan. Wala ko tayong issue dyan. Kaso, ang problema dito, yung ibang mga kababayan natin, hindi naman ho natin kahalintulad na sentimiento. Yung iba sa mga kababayan natin, naku, gigil na gigil dyan kay Torre, gustong gusto ho siyang kurutin, ha, sa sobrang kakyutan niya. Heto, hindi nila ako maiisahan. Ginawa ko lang naman ang trabaho ko. Trabaho mo bang manggipit? Trabaho mo bang labagin ang karapatan ng isang Pilipino, Tore? Trabaho mo yon. Yun ang trabaho mo. Yung tipong sabi ni Tatay Digong, papasukin niyo muna naman yung anak ko bago niyo ako daling kung saan-saan. Pakiusap niyo naman ako sa pinakamamahal kong anak na si Vice President Sara Duterte. Karapatan ho niya yon. Ano bang na-establish natin dyan sa nangyaring hearing sa Senado? Una, itong pinakamatindi dyan, buena mano, walang red notice si Tatay Digong. Pambihira, oo. Walang red notice. Si Tebes meron. Kumbaga, red notice, tapos yung status na iginawad kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ho yun. Nakalimutan natin pangalan. Pero walang red notice. Pangalawa, nalabag ang karapatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pangatlo, ito yung mga facts na na-establish. Wala nang mas tataas pa sa saligang batas. Pagka sinabi ng saligang batas, galangin ang karapatan ng kung sino mang mahuhuli. Kailangan mabigyan siya ng abogado, mabigay yung mga request niya. Kung may sakit siya, dapat ganito ganon, ganito ganyan, di ba? Napanood niyo naman, di na natin uulitin. Ang malinaw dito sa mga nangyari na to sa hearing dyan sa Senado, nalabag ang mga karapatan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kung matalino sila, mas matalino ako. Hindi ka matalino, Brad. Ako kasi, ako lang ang nakagawa niyan. Ang papuntahin ang dating Pangulo sa dahig. Not even Dilima or Trillanes. Masyadong huwag mo sabing kasi kung matalino ka, Tore, hindi mo gagawin yan. Alam mo na yung ginawa mo na yan, mali at maraming iiyak. Ang dami mong pinaiyak, Brad. Anak ng toka, dami mong pinaiyak. Pati ako, dinamay mo sa mga kabalbalan mo. Hindi lang naman ho tayo, marami. Kaya wag na kayong mahiya kung umiyak kayo, kahit na barako pa kayo, hindi i-comment nyo sa baba, wala namang problema umiyak pa minsan-minsan, di ba? Ganun lang naman ho yun eh. Ngayon, kung sinasabi mo, makakaalis ka ng bansa, yun ang malaking katanungan. Yun ang malaking katanungan. Pero hindi gagawin ng taga-suporta ni Tatay Digong yung ginawa mong pambababoy kay Tatay Digong. Hindi nila gagawin sa'yo yun. Yung tipong, pakiusap mo naman ako sa anak ko. Pakiusap naman siguro kung makikiusap ka naman. Aabot tayo dyan. Huwag kang magmadali. Kalmahan mo lang, mag-relax ka, matulog ka ng mahinahon. Enjoy mo yung kung ano man pabuyang ibinigay sa'yo o kung ano man yung perks na natanggap mo dyan sa mga kabalbalang ginawa mo sa ating bansa na yan. Wala problema, enjoy mo yan. Naku, ilang taon, ano na ba tayo? 2025, 26, magto-26 na tayo. 27, ayun na. Yun ang tinatawag na it's showtime. It's showtime na yun. Diba? It's showtime na di ba? Kaya ngayon tinatrabaho yung mga vlogger tinatrabaho nila. Ubusin nyo lahat ng vlogger pero hindi nyo mapapatahimik yung mga taga-suporta ni Tatay Digong. Sino ba si PH Update? Pag tinanggal niya ako, may babalik na iba, may papalit na iba. No, hindi naman tayo importante dito. Ika nga, medyo marami lang nakaka-relate sa mga saloobin natin. Yun lang ho yun. Pero hindi ho tayo importante. Importante dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte at itong si Vice President Sara Duterte. Kaya tayo, isa lang naman ho tayong gumagawa ng kung ano-anong reactions, video sa social media. No? Maraming papalit sa atin dyan. Maraming mas magaling sa atin. Hindi naman tayo magaling. Marami lang nakaka-relate. Yun lang yun. Ito, kay Vice President Sara Duterte na kayo. Nau tayo. Ito muna, teka lang. Teka, ba't nawala? Ba't nawala yun? Hindi pwedeng mawala yun. My goodness.
Number 0 na pala siya. Ito. Para sa mga naghahanap ng mapapakinggan at masusundang mga social media page at channel. Ayan Pulso ng Bayan, DCAR, Net25, News Blast. Yung mga nasa baba, basura ho yung mga yan. Dito na ho tayo kay Vice President Sara Duterte. Ito lang sinasabi. At gusto rin natin malaman yung tungkol sa warrant. Kayo na lang ang mag-umpisa. Salamat. Ito. Special ho ito. Si Bibito. Senator Amy, may I be allowed to read the statement? Yes, please. Please do so. Okay, thank you. Panat, BP. Mga kababayan, on March 11, 2025, former President Rodrigo Roa Duterte was forcibly taken by the Philippine National Police upon his arrival at the Ninoy Aquino International Airport. He was brought to Villamor Air Base, a military air base, detained for nearly 12 hours, and then flown out of the country on a private jet to The Hague. All allegedly because of a warrant issued by the International Criminal Court. This was patently an illegal arrest. This constitutes extraordinary rendition. A Filipino citizen, a former president, was taken into custody without a valid warrant issued by a Philippine court, without due process, and without any legal basis under our laws. The Constitution is clear. Section 2, Article 3 of our Constitution explicitly states, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature or for any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. This means that for an arrest to be lawful, it must be carried out pursuant to a warrant issued by a Filipino judge of a Philippine court. Nasaan po ang warrant of arrest na inisyu ng hukuman ng Pilipinas? Wala. Without a valid warrant from a Philippine court, this was at best a warrantless arrest. Under the rules of court, warrantless arrests are only permitted in 3 instances: in flagrante delicto, hot pursuit, and escaped prisoner. None of these circumstances applied to the case of the former president. So, what was the legal basis of his arrest? The authorities acted solely on an ICC warrant, a document that has no legal effect in the Philippines unless reviewed and validated by a Philippine court. In fact, even assuming without conceding that the government itself wished to recognize and enforce the ICC's warrant, it still violated the Rome Statute itself. Even by ICC standards, the former president should have been brought before a Philippine judge to determine the validity of his arrest before he was handed over to a foreign court. Under Article 59 of the Rome Statute, a state party which has received a request for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and the provisions of Part 9, and shall bring that person before the competent judicial authority in that state. Yan ang sinasabi ko paulit-ulit nung nasa labas ako ng gate ng Villamor Air Base. Grabe, no? And why was this not done? If they claim to abide by international law and standards, then why did they conveniently choose to ignore this provision? The fact remains that we are no longer a state party to the Rome Statute. We are no longer a member of the ICC. The President himself wrote to me, with respect to your concerns, legal or otherwise, on the investigation to be conducted by the International Criminal Court into the previous administration's war on drugs, I remain steadfast in my resolve that the jurisdiction of the ICC over the Republic of the Philippines after the effectivity of its withdrawal therefrom is very much in question. To this end, this government will not assist the ICC in any way, shape,
Teka lang ha, yung kay Lisa, wala ho tayong alam. Ayaw ho natin sakyan yung issue kasi mahirap na ho, baka masunog eh. Manawagan na lang. Kasabay kay Tatay Digong, sabayin nyo na rin yung bring Lisa home. Wala ho tayong alam doon. Mula noong lumabas yung mga issue na yun, wala pa ho tayong tinalakay ni Isa dito sa PH Update. Kasi ayaw ho natin, baka baka bait yan eh, mahirap na, baka madjabate tayo dyan, no? Daldal tayo ng daldal dito, nasa Malacanang lang pala. Tapos tatag tayong mga fake news, di ba? Mahirap po yan, mahirap pong patulan yung mga ganyang klaseng issue. Hayaan nyo na ho muna, kung wala talaga yan, lalabas na wala talaga. Kung nandyan, baka bukas makalawa, biglang lumabas yan, pahiya na naman ho tayo. Mahirap na. Huwag na ho natin sakyan, mahirap yung chismis para sa views, para sa clickbait. Ang toko, ang daming pwede ibalit. Hindi naman sa mga kababayan nating merong personal knowledge, pwede nilang pag-usapan yan. Pero tayo, wala tayong personal knowledge, kaya hindi natin sinasakyan yan. Ibang usapan doon sa mga merong personal knowledge, nakakakuha ng mga intel. Iba ho yun. Iba ho yung pagka sila kumarga, okay lang. Pero tayo, wala ho tayong impormasyon na hawak-hawak. Hindi natin pwedeng kargahin yan, nakakahiya naman. Pa 1 million subscriber na tayo, tapos fake news pa yung, di ba? Mahirap po. Mahirap. Perform. So if the government itself has declared non-cooperation with the ICC, why did the PNP violate this very policy and enforce a foreign warrant? Even granting for the sake of argument that we have some duty to cooperate with either the ICC or Interpol, does that duty override the fundamental rights of every Filipino enshrined in our Constitution? What happened on March 11, 2025 is not just about one man. It is about all of us. It is about the country. If a former president can be taken without due process, what stops them from doing the same to any other Filipino? Therefore, we must dare to ask more questions. Under whose authority did the PNP act? Why did they enforce a foreign warrant without a Philippine court order? Why didn't they at least bring PRRD before a judge, as required by the Rome Statute itself? Even more disturbing is the silence of the armed forces of the Philippines. Why did the AFP stand idly by while a former commander-in-chief was taken from a military base under questionable circumstances? How could they allow a foreign tribunal to override on our constitutional guarantees? Nako. We have now lost a former president. I pray that we do not lose the country next. Your Honor, Senators Cayetano and Marcos and other senators present, alam naman natin lahat at alam nila na mali ang ginawa nila. Ginawa nila yun just to demolish political opponents. This is all about politics. The administration is using government resources, the ICC, to demolish the opposition. Wala na tayong argument. Mali ang ginawa. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin natin para maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas? Kasi nag-iisa ako ngayon dito na gumagawa ng paraan para maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Thank you. Ayun. Maraming Tuloy salamat natin sa ating to kasi- Vice President. Tuloy natin to kasi meron hong part 2 yung pagsasalita na yan, itong si Vice President Sara Duterte. Para meron ho kasi siyang sasabihin dun sa bandang huli na talagang napakalupit. Abangan lang ho natin ha. Magsasalita pa ho dito si Senator Alan Peter. At hindi kayo nag-iisa, lahat tayo ay naghahanap ng solusyon sa napakakomplikadong pangyayari. Ano sa palagay Okay sana eh. Okay ho sana kung kanina noong yung habang nagsasalita itong si Madam Chair tapos sumasabat yung DOJ Secretary. Medyo kinurot ng konti nitong si Aimee. Tipong, teka lang, sasalita ako. Madam Chair ako dito, di ba?
Oo, manahimik ka muna. Pag recognize kita, doon ka magsalita. Yung ala House of Representative, ganong mga banatan ang gusto nating makita eh. Pero hindi ho tayo nakakita ng ganon. Ang dating sumasabat pa tong si Boying kahit di ba, nagsasalita talagang bira siya ng bira. Ano yung nakita ninyong ICC warrant? Kailan ba ipinakita? May sinabi si Counsel o Attorney Medialdea na hindi daw pinakita kay Pangulo Duterte hanggang sa kahuli-hulihan at redacted form pa daw. Tama po ba yun? Yes, Honorable Senator Marcos, ang nangyari kasi, merong ICC warrant, it was diffused to Interpol, it was given to Philippine authorities. Hindi siya nagkaroon ng red notice, kaya yung ibang bansa, hindi nila alam, wala silang notice na merong ganong warrant. Ang nangyari, ICC, Interpol binigay sa Philippine authorities, and the Philippine authorities or the Philippine National Police in-implement nila yung warrant diretso doon sa akusado, hindi nila dinala sa korte natin dyan sa ating bansa. Tama po. At yan ang pinag-uusapan namin kanina ni Executive Director Alcantara ng Transnational Crime na ang pinadala lamang ay isang diffusion. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang warrant of arrest was honored by a member state, samantalang diffusion pa lang to. Wala pang compliance review, wala pang ibinibigay sa secretariat ng Interpol, walang task force yung Interpol at walang kaalam-alam yung commissioner ng Interpol. Ang sabi nga ng Interpol, si Presidente Duterte ay hindi wanted ng Interpol. Wanted daw siya ng ICC. Pinadala lang daw sa kanila. As a matter of fact, under Article 97, Section 4 of Interpol's own rules on the processing of data, it is very clear that there are so many requirements before any action can be taken. Kung pwede, ipakita natin ang itsura ng isang diffusion versus isang red notice. Ibang-iba po yun. Ni walang red notice at yung diffusion, parang sabi nga ni VP, parang tinimbre lang sa mga kasama sa Interpol ng mga miyembro. Hindi dinaan sa mismong review. So, nais natin pag-usapan at tanungin kay Executive Director. Tama po ba yun? Diffusion is something not yet verified per the articles on processing data. Tama po ba yun? Kasi yan ang rules ng Interpol, hindi po ba? Ang diffusion po ay sa Article 97 ng Rules on Processing of Data is a standardized request Tama. to arrest, detain, or restrict movement Right. of accused. Ito. Tama, pero Tama po. hindi pa siya verified, hindi pa siya naimbestiga, at hindi pa nailalagay bilang opisyal. Wala pang task force, Tama wala po pang yan, tama po. compliance review. Pero hindi po ibig sabihin nun na wala siyang value. Pero Pareho po mismo yung Interpol, sinasabi po sa atin na Itong si Mr. Interpol na. Walang red notice. Kumbaga lang yan, tinimbre lang sa inyo. Yung pagtimbre, talagang tinimbrihan pa lang. O yan, pwede na yan, timbre na yan, rekta na yan. first time daw na yung member state agad-agad in-acknowledge, wala pa namang kaalam-alam. Ang mismong Interpol Secretariat, walang kamuang-muang kasi between states lang to, ICC lang at Interpol. whether it is a red notice or wanted person diffusion, obligado po tayong mag-comply. Hence, our job in the NCB is to distribute the diffusion notice. Nandyan, pinapakita natin yung red notice sample versus yung diffusion order. Ibang-iba po, di ba, yung Magkaiba itsura? po, magkaiba po. Magkaiba, Pero- yung kay Arnie Teves yan, tsaka ito kay PRRD, ibang-iba po. Magkaiba po. Talagang hindi sila. Magkaiba. So, admitido po ninyo, walang red notice. Yung red notice po, wala po siyang red notice. Walang dumating, Merong tinatawag po na O, tama. Red So, diffusion. kung ganun, sinasabi, tulad ng sinabi ni VP, maobligasyon ang ating pamahalaan mag-cooperate, tumulong sa lahat ng request. Yung request, hindi naman ang galing sa Interpol Pinapaliwanag nga ng Interpol.
Hindi naman amin wanted yan. Ang sinasabi, Philippines is obliged to cooperate when in fact it came from ICC. Paulit-ulit tayo kanina sa ICC, walang jurisdiction dito sa Pilipinas. Ba't natin kinikilala? FPRRD was not wanted by Interpol. It was neither verified or approved. Hanapin mo sa Nako. buong database ng Interpol, walang lumalabas. Hanggang Wala. ngayon, Oh. it's not there. Hindi wanted si Tatay Digong. Walang red notice kagaya dito kay Tebes. Ang nangyari ho talaga dito napakarami hong kapalpakan na ginawa ng DOJP, NPA, AFP, Anyo, Gibo, Torre. Lahat ho sila nagsama-sama. Yung mga ogag. Nagsama-sama ho sila. Kaya nakita yung pagdepensa nila dun sa mga kabalbalan nila na yan. Wala ho talaga silang lusot. Kahit na hindi ho natin bet itong si Amy Marcos, narinig nyo naman yung apelido, di ba? Ewan natin ba? Pero okay na rin yan na napag-usapan. At least, nagkaroon ng inisyatibo sa Senado na magkaroon ng ganyang klaseng pag-uusap. Pero again, di pa rin natin siya susuportahan. Okay? Di pa rin natin siya susuportahan. Isang tawag lang yan eh. Brad. Bongit. Bakit ayaw niyong bigyan ng doktor ang matanda? Palabasin niyo yan dyan sa Villamor. Pagka di mo pinalabas yan, ako pupunta doon. Kukurutin ko sa singit niya si Torre. Di ba? Di na iwasan tong napakalaking kaguluhan na to. Pero, Read out. pero very, very grateful ho tayo na merong isang, kumbaga nagkaroon ng pag-uusap sa Senado na nakita ng ating mga kababayan kung ano nga. Kasi yung iba ng mga panahon na yun, may trabaho, merong ginagawa, hindi nasundan ang buong kaganapan. Kumbaga yung mga paiyak-iyak na lang, yung mga drama-drama na lang sa social media nakita nila, yung tipong, yung mga merong background sound effect Pero yung kung ano nga ba ang nangyari, marami ho silang nalampasan na kaganapan. At diyan sa hearing na yan, nailatag ho lahat yun. The email address from the letter. Nakita mo yung letter? ICC ang nakasulat. Walang Interpol kahit sa mismong diffusion. Anong obligasyon ng Pilipinas? Kapag hindi tayo nag-comply sa isang diffusion, anong mangyayari sa atin? Hindi na tayo bahagi ng Interpol? Paparusahan tayo? May parusa po ba? Not necessarily. Hindi po ganon. Kapag diffusion, what will happen? Gaya po na nasabi ko kanina, ang diffusion po at requesting for looking for wanted persons, pareho lang po ng red notice. Hindi po pareho yun. Ang Hindi lang po siya- liwanag ni ang pagkakaiba po niya, Kababasa mo lang ng Article 97, pambihira ka naman, Opo. sir. may pagkakaiba nga po Kaya kasi nga. yung red notice has to be processed by the... Pero di ba yung kay Notices. Congressman Arnite, Inuunggoy ho tayo nitong mama na to. Talagang, kumbaga, nag-ano muna sila, okay? Ano tayo? Meeting muna tayo, DOJ. Ano yung ahensya na to na under sa opisina ng presidente. Yan, diyan ka, DND. Diyan kayo, usap-usap tayo. Paano yung atakayin tong hearing na to? Kahit anong atake nila, nung lumabas na yung eksperto sa saligang batas, bigla tiklupan ho sila. Sabi ganun nung eksperto, with all due respect, Mr. DOJ Secretary, I beg to disagree. Davis red notice na. Wala Ayan, red notice. dinadaan pa rin sa proseso ng maliit at mahirap na bansa katulad ng Timor-Leste. Ayaw pa rin nila pumayag. Dahil ang sabi nila, dadaan muna ito sa korte natin. Ngayon tayo, lumundag tayo sa diffusion. Ano bang commitment natin? Anong mangyayari sa atin? Sinabi na natin, ICC has no jurisdiction. Tapos, ICC warrant has no effect. Tama ba yun? Di ano ngayon yung Interpol? May obligasyon ba tayo sa Interpol? Diffusion pa lang to. Obligado po. Obligado. Bakit obligado? Anong mangyayari kung di tayo sumunod? Katulad din po yan. Ang paliwanag ni Secretary Remulla Boying. Opo. But when it comes to them going into the country, kung gusto nila pumasok dito upang manghuli at magpasagawa ng warrant na
kanila pong na-issue po siguro ng ICC pagdating ng panahon, kailangan po itong dumaan sa ating court system. Ito po ay kinakailangan ng isang action to enforce a warrant, action to enforce a judgment. Kailangan po dumaan diyan sa ating court system. Kaya hindi po namin pakikialaman kasi yan po trabaho ng Interpol kung talagang gusto nilang habulin yung tao na nasasaktal. Yung sabihin natin, nag-issue po na warrant of arrest ng ICC, gusto mo enforce ng Interpol dito, pero para ito ay matuloy at hindi mo magkaroon ng kasuhan, kinakailangan pumunta muna sila sa korte natin. There's some things that the Supreme Court would be looking at if what was alleged in the crime would have happened if we were still members of the ICC. That is one of the things that can be of importance to the courts when they do enforce a warrant. Or if they will actually allow a warrant to be served in our country from an international tribunal. Ang problema nga ho, ay meron po sinasabi mga kaibigan natin na well-meaning naman. May 200 families daw na gustong magreklamo, pero ang hawak daw nila 8. Pero sa 8, ang makakausap nyo 2 lang. Tapos yung 2 pa, wala pa. Excited na ho tayo sa pagka nagkaroon ng oral argument doon sa habeas corpus na petition sa Korte Suprema. Excited na ho tayo kung paano ipagtatanggol. Nitong si Boying Remulla, yung pamahalaan kaugnay doon sa ginawa nilang pagkidnap dito kay Tatay Digong. Excited na ho tayo, excited. Ang wala pa ibibigay na totoong ebidensya, napakahirap po talaga maghabol. Yung nag-hearing po ang Human Rights Committee ng Kongreso tungkol dito. At ang lumalabas po talaga, yung mga nangyari po kasing EJK nung panahon na yun, wala akong police report Walang police blotter, wala akong record. Kaya napakahirap po maghabol talaga. Ayun. Napakaliwanag at napakaganda ng paliwanag ni Secretary Boying na sa ICC man yan, Interpol man yan, dadaan yan sa Korteng Pilipino. Ma'am, ano yan Ang general rule talaga, pag may foreign judgment, you have to enforce it in court. However, itong nangyaring ito, ang ginamit po namin dito, Section 17 ng Republic Act. Hindi, ikaw naman boy. Ang ginamit nyo dyan, motivasyon para mawala sa eksena itong si Tatay Digong. Yun ang ginamit nyo doon. Anong batas-batas? Wala nang batas-batas sa inyo. Di ba? Matakin nyo. Anong ginawa nila dyan sa KOJC? Hinukay nila yung basement. Anong batas-batas? Anong warrant na nakalagay doon sa warrant na walang batas-batas dito sa bansa na to. Kung ano na lang gustong gawin ng mga nasa kapangyarihan, yun na lang nasusunod. Anong batas-batas? Nakaharap, abogado ko yung anak ko, papasukin nyo. Base sa batas, dapat papasukin si BP Sara. Pinapasok ba? Kasi wala namang batas. Anong batas-batas sinasabi nitong si Bonjing? Wala akong batas-batas dito sa bansa na to. Kung anong gustong mangyari ng nasa administrasyon, yun lang masusunod. Pagka sinabing kulong ang mga vlogger, kulong ang mga vlogger. Yun ang gusto nila. Anong batas-batas? Di ba? Hindi natin sila pwedeng pakulong kasi nagre-react lang sila sa mga ginagawa ng pamahalaan. Alam ko na. Patawag natin sila sa House of Representatives. Isa-cite in contempt natin sila. Problem solved. Ganyan ho sila. Ang tataba ng mga utak. 9851. 9851. Sabi ko masahin, ma'am. Can I read the provision? 98. Meron pa nalalamang 98. Into the record. Into the record. Alam namin yan. But may read it into the record, ma'am. Boying naman, Thank you. In the interest of Ito naman justice, sa atin in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the in the fairness of justice. investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. That is Section 17 of Republic Act
9851. So ito pa yung option na sinasabi ko kanina. Yes, at yan yung pinag-uusapan natin kay Attorney Medina. Baka ibig ninyo mag-comment kasi mahaba po yung sinulat ninyo tungkol dyan. 9851, Section 17, at saka si Senator Cayetano. Unahin po natin na unang ma-recognize si Attorney Medina lang po. Yan, ito si Lahat Attorney tayo, Medina. kabisado natin. With all due respect, itong si Yung Pakinggan natin si Attorney 9851, Medina. alam natin yung Section 17, para rin yung Rome Statute, Article 59, sa panahong to na memorize na nating lahat. Attorney po. Thank you for the opportunity, Madam Chair. And with all due respect to our hardworking, brilliant Secretary of Justice, I beg to disagree purely on legal grounds. Again, doctrine of constitutional supremacy. Whatever right that is granted by the Constitution cannot be diminished or be in derogation, cannot be diminished or lessened or stripped away by any statute. So if the Constitution guarantees that if a person is to be expelled from the Philippine territory by whatever means, a lawful order of the court is required. That grant that grant of the Constitution, that protection of the Constitution cannot be lessened by any statute. So that, in that case, 9851. So we have to interpret 9851 in accordance with the broad protection of the Constitution, which means that if you will surrender without judicial proceedings, that would be a violation. So there will be only a very narrow instance, there will be limited instances when surrender can be valid without judicial process. Ngayon, a draft bill defining that, baka sabihin ng court, see, you admit na pwede pala. So I also don't want to somehow interfere or influence the Supreme Court in this decision, but may I just put it at your table na ano yung reasonable for a Filipino citizen to go to court in case nga this happens. And it's valid nga kasi nga if the ICC issues whether it's Senator Bato or any of our generals or any member of the AFP, I'd like them to be able to go to court to question whatever identity, validity of etc. Maybe Your Honor, we have to look at the perspective of how long this took for the ICC to come up with a warrant. This did not happen overnight. I believe that even Senator Bato has told you that he has received written interrogatories coming from the ICC. He's being given. Ang problema nga kasi dito, hindi natin pinag-uusapan kung gaano katagal, kung kailan pa yung warrant na yan o nag-iimbestiga. Wala kang pakialam doon. Ang issue dito, walang jurisdiction. Pero ipinamigay nyo pa rin yung isang Pilipino na kung saan napakaraming nagmamahal sa kanya. Yon ang pagkakamali nyo. Sa sobrang mga kabangagan nyo, akala nyo wala nang nagmamahal dito kay Tatay Digong. Marami pa akong nagmamahal dyan sa mama na yan. Sa totoo lang. Marami ng presidente ang lumipas, pero yung ipinakita nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kumbaga yung binigay niyang kiliti sa sambahin ng Pilipino, malabo hong mabura yan. Malabong mabura. Given his day to explain whatever side he has on the ICC controversy. Kaya Senator Bato himself has answered that. I'm sure that the former president was given the chance by the ICC. I mean, I don't think that 125 countries would agree to bully somebody and not give him a chance to explain. I think that it goes beyond convention that we will allow this to happen. Yes, Secretary. Ang daldal ni Boying, no? Talagang palong-paluho siyang magdepensa sa pamahalaan doon sa kanilang kamalian na ginawa. Sige lang! Pag napanood yung itong video na to, naku, ang mga kaapu-apuhan ni Boying, hindi mawawala to sa social media. Forever na ho yan. Makikita ng mga kaapu-apuhan nyo kung anong klaseng kababuyan ng mga pinaggagawa nyo. Sino ang pinaka-walang hiyang DOJ Secretary? Boying Remulla. Sakit, no? Hindi man itong si Aguirre, hindi man si Guevara, hindi ho eh. Sino ang pinaka-coops na DOJ Secretary? Boying Remulla. Yun kaagad ang papasok sa utak ng pati yung mga anak mo dahil nakita nilang, lalo na pagka nag-abugas siya pa sila. Naku, yari ka dyan, boy. And Senator Cayetano. I think I'd like to agree to disagree with you on that part. No, kasi yung questions ko later on are factual. Kasi if you look
I don't know if it was the Solgen, we asked the ICC to pause, Disagree ka dyan. to stop so, diba? And number two, iba kasi yung sa akin na mag-explain ka sa Philippine court at mag-explain ka doon. And lastly, sir, I get your point, 125 countries. But President Trump, the US President just said na panay politika ang ICC, sinanction niya and everything. So I can also make the same agreement. US is the greatest country in the world, next to the Philippines, of course. The US is the land of the free. The US ganyan. So if the US thinks the ICC, so I'm respecting your opinion na fair ang ICC, 25, etc. No? However, yun nga ang point ko. The President is almost 80 years old. If the case take out jurisdiction, if the case takes about 6 years, he'll be 86. If it takes 8 years, 88. Kung si Enrile yun, okay lang. When he gets there at 80, he'll be out at 88. He's 101 years old. I'm not saying okay lang padala si Enrile. I'm saying he's blessed with longevity and diba sa LEDAC, naglalabi pa, nagano kung anong tingin niyan tama. But my point is, sir, yung ako personally, naghahalo na yung legal at emotion pag sinabing nandun na siya, dun siya magpaliwanag. Kasi nga Pilipino na pinadala doon. But I'll agree to disagree with you there and stop there, Madam. Maraming salamat at nais ko lang balikan itong sinasabi natin. Kung talagang nagpursige ang Pilipinas na pumunta sa korte dito sa lokal, sa Philippine Court, may idadagdag yata si VP diyan sa komentaryo tungkol dito kung bakit hindi pinadaan pa sa Filipino Court. Samantalang marami naman tayong korte, ang ating mga huwes ay magagaling. Yes, please, VP po. Yes, thank you, Senator Marcos. Kaya si VP, ito na. Ang gusto ko lang gawin is, unang-una, meron kasing document galing sa ating Pangulo papunta sa akin na sulat na lumabas dahil kinuha siya sa isang lawyers group chat. Hindi namin alam kung sino ang kumuha at inilabas siya. Gusto ko lang na isubmit ito as part of the records of this hearing kasi as a Filipino and as a public official, binasa ko yung ating protesta doon sa ICC at yung desisyon ng ICC. At nakita ko na wala talagang jurisdiction. Pero alam ko na merong ginagawang investigation dahil nabibigyan kami ng data or information galing sa mga law offices na ginagamit dyan sa loob ng Pilipinas sa pag-interview ng witnesses. Kaya kinausap ko unang-una ang Secretary of Justice noon. At dahil hindi paiba-iba yung sagot niya sa mga tanong ko, ang ginawa ko ay dumiretso ako sa Pangulo. Kaya yon. Ibig sabihin, 2023 pa lang ho talaga, ang mindset na nitong si Boying Remulla, talagang tablahin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nabigyan ako ng sagot ng Pangulo at gusto kong basahin ang kabuuan ng sulat. Nakalagay dito, Dear Vice President Duterte, this is reference to your letter of 4 December 2023 as well as similar letters sent to members of the Cabinet, namely Secretary Jesus Crispin C. Remulla of the Department of Justice and Solicitor General Menardo Guevara on even date. With respect to your concerns, legal or otherwise, on the investigation to be conducted by the ICC into the previous administration's war on drugs, I remain steadfast in my resolve that the jurisdiction of the ICC over the Philippines after the effectivity of its withdrawal therefrom is very much in question. To this end, this government will not assist the ICC in any way, shape, or form. I am certain that all the members of my cabinet, including yourself, will echo my views on this matter. As
As it is my sworn duty, I will continue to defend and assert the sovereignty of the Republic of the Philippines.